Hello everyone! Ayan, dahil nga lungkot na lungkot ako sa buhay, hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, bigla-bigla ko lang namimiss ang mama ko. So, ayan. So, ito yung aking comfort food. Ayan, kita nyo, sarap no? Siyempre, nagprito nga ako dyan ng isda. Super crunchy. At ang rice ko, turmeric rice. Ayan. Kayo ba ay katulad ko rin? Bigla-bigla nyo na lang namimiss ang mama nyo. Alam nyo guys, pag namimiss ko mama ko, I feel so sorry for myself kasi all along kasi hindi ko sila nakasama. Dahil halos buong buhay ko nasa abroad ako. Ako kasi ang breadwinner. Pero hayaan nyo na. Kasi ganun talaga ang buhay. Kakain ko na lang to. Kain tayo. Sarap to. Very crunchy to guys. Oh, walang tapon. Pati buntot at ulo tinikain. Lahat yan. Comfort food ko yan pag nalulungkot ako. Tapos ito talong. Na maanghang yan na sawan sa ilalim. May sibuyas din yan. Kamatis at sili. Alam nyo, iisipin yung iba mukha akong tanga. Kasi iyak ako ng iyak. Pero alam nyo, hindi ko nga alam kung normal ba yung ganito. Yung bigla-bigla mo na lang mamimiss ang mama mo. Alam nyo, nabuhay pa ang mama ko. Oh, pag ako nagtatrabaho, kahit sobrang busy ko sa abroad, pag na-miss ko siya, bigla ko na lang kinukuha yung telepono ko at tatawagan ko siya. Pero, ngayon, pag na-miss ko siya, titignan ko lang yung picture niya hanggang mamaga yung mata ko. Alam nyo guys, yung pagmamahal ng nanay, hindi natin makukuha sa ibang tao. Hindi natin may kukumpara yung pagmamahal ng nanay kahit pa nga minsan napapagalitan tayo. Napagsasabihan tayo sa ating mga kamalian. Iba yung pagmamahal nila. Kasi yung concern nila guys, yun yung pagmamahal nila sa atin. Kasi tayo ay nanggaling sa kanila sinapupunan. Minsan namimiss ko ang mama ko. Sobra-sobra. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pasensya na kayo guys sa kumadrama ang buhay. Hindi naman parating ganito. Dumarating lang minsan. Lalo na pag yung bigla akong naalala yung mama ko. Pag tinatawagan ko siya, ma, ba't ganyan ang boses mo? Napaka-sluggish. Sasabihin niya, nahihilo kasi ako. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, pagod ka ba? Hindi naman kasi may katulong naman ako. Sabi ko, ba't ka nahihilo? Hindi ko in-expect guys na yung pakiramdam na yun, mararamdaman ko rin pala ngayon. Kaya, habang buhay pa yung mga nanay nyo, maalin nyo sila. Lagi nyo silang liyakapin. Lagi nyo iparamdam sa kanila na they are one of the most important in your life. Na hindi rin mapapantayan yung pagmamahal nyo sa kanila. Dahil iba yung pagmamahal ng magulang, iba yung pagmamahal ng nanay. Alam nyo yung pagmamahal ng tatay mapapantayan. Pero yung pagmamahal ng nanay, hindi mapapantayan. Kanina umaga ko pa namimiss ang mama ko. Kasi kanina pa masama ang pakiramdam ko. At yung pakiramdam na ito, lagi ko itong nakirinig sa mama ko. Kahit nung nasa Dubai pa ako, pag tinatawagan ko siya, yung pakiramdam daw niya very sluggish. Din na gano'n, nalipat na ako ng Thailand, nalipat na ako ng Singapore. Sabi niya sa akin, ako sama na pakiramdam ko na. Ay nako, ayan. Kakain na lang tayo guys. Hayaan na. Alam niyo yung ganito pakiramdam kailangan mailabas natin. Kasi pag hindi, magkakaroon tayo ng heart failure. Napakasakit sa dibdib. Napakabigat sa dibdib. Pag yung hindi natin naiiyak. So kaya, pasensya na kayo ha. Kung food yung binablog ko. Tapos luha ko. Yung naririnig nyo. Buti na lang naririnig nyo lang no. Hindi nyo nakikita. So thanks for watching everyone. I love you all. Alam nyo, mahal na mahal ko kayo.
Yes, kahit hindi ko kayo kadugo, hindi tayo nagkikita-kita parati. Pero, God knows kung paano ko kayo isinasama sa aking mga dasal. Sarap nito, guys. Ayan na, okay na. Thanks for watching. Kakain na ako. Bye, Pag nakaiyak na ako, gumaganda na yung pakiramdam ko. Gumagaan na yung dibdib ko actually. Sobrang excited na rin ako sa pagkain ko. Ayan, iintayin ko na pumasok ng 8 minutes para maipapasok ko na rin to sa YouTube ko. O, di ba kakaiba? Ipopost mo, pero yung crying in tears mo, yung sounds effect. O, di ba? Kakaiba yan. Parang mundo lang din ngayon, kakaiba na ang galawan, di ba? So, kung may kakaibang galawan ng mundo, dapat meron na rin kakaibang sounds effect ng mga post. O, di ba? Ganun lang yun, para sunod sa agos ng tubig. O, saan pa kayo nakakita? Kanina lang umiiyak. Ngayon, tumatawa na, di ba? Sabihin ng iba, ay, may sira yata yung ulo niyan. Something wrong, di ba? Parang mundo na rin nga na yung ginagalawan natin. What do you think? Normal ba yung ginagalawan nating mundo ngayon? Normal ba yung mga nangyayari ngayon? Katulad ng flood control. Normal ba yan? O, so isabay na lang din natin yung mga post natin. O, di ba? Ayan, basta ako alam ko napakasarap nito. Ayan, look at that. Oh, syempre ang sili. Galit na galit. Sarap niyan, guys. Oo. Siyempre may dessert, 'di ba? Hinog yan sa puno. Kita nyo? Ayan. Hinog sa puno. Napakatamis niyan, guys. Ayan, medyo advantage din pag nasa province ka, 'di ba? So pag yung tanim mo ay hindi ninakaw ng iba na hindi naman mga marunong magtanim, so mapapahinog mo talaga sa puno ng ganito. So makakatikim ka ng masarap na tordan. Alam nyo, guys, nung ako nasa abroad pa, miss na miss ko itong mga ganitong pagkain. Yes, walang tordan doon eh. Yung tordan dun yung puti yung galing ng Indonesia. At sa gusto miss na miss ko yung ganitong pagkain, oh. At least no, ako ay nasa Dubai, mura-mura kasi doon ang isda, guys, no? Yung lalo na yung mga ganitong size, libre lang yan sa Naip Souk. Naip Market, nabibili namin. Once na bumili ka ng isang salmon, may mga libre ka na ganito. Minsan, 1 kilo mahigit yung libre mo. Libre lang yung ganitong mga size ng isda, no? Tapos, ito, murang-mura lang din ang mga gulay doon. Miss na miss ko. Pero sa Singapore, mahirap. Para makapagluto ako doon, kailangan lambingin ko yung may-ari ng bahay na tinitirhan ko para hindi siya magalit sa amoy ng lulutuin ko. Lalo na pag mga fry na ganyan. Oh. Siyempre, dahil Pilipino tayo, miss na miss natin yung ganitong ulam. Kaya alam nyo ba ako, pag nakakakita ako ng mga post sa social media, ng mga OFW na miss na nila yung ganitong ulam, sabi ko, I wish maipadala ko sa inyo. Minsan nga, pinatatawa ko na lang sila. Sabi ko, naipadala ko na sa kalapating supot. Para tumawa naman sila. Para kahit sandali lang napangiti ko sila, diba? Ayan, kasi so for relate talaga ako sa kanila. No, ako ay nasa abroad pa. Miss na miss ko rin yung mga ganitong pagkain. Siyempre, hanggang sa imagination na lang ako. Pag nakakakita nga ako ng mga ganyang post sa social media, that time, wow, super laway na laway ako. Kaya ngayon, o, diba, nasa harap ko na ang mga yan. Ayan. So, syempre, ito ay tanim ko yan. Sariling tanim, kumbaga, hinog sa puno. O, ayan, kasama pa yun. Ayun. Bye, I love you all, guys. God bless. Totoo na to, kakain na ako. Kasi pumasok na ng 8 minutes yung video ko. Pwede ko na itong i-post sa YouTube. O, diba? Subscribe nyo naman ako sa aking YouTube channel. Bye, God bless.